Magandang araw muli mga kapatid sa Panginoon. Magandang pagkakataon muli sa inyong Sabbath day dyan, sa inyong araw ng pagsamba. Naway ang Panginoong Diyos ang magpapalakas, gagabay at tutulong mula sa atin sa panahong ito na tayo muli ay mangaral ng salita ng Diyos sa inyo. Tayo muna ay manalangin at gabayan tayo ng Panginoon. Aming makapangyarihang Diyos, aming hinihiling sa inyo ang inyong basbas, ang inyong presensya, ang inyong kapangyarihan, ang inyong karunungan na ibigay nyo sa amin. Pangunahan nyo kami, palakasin nyo kami. Naway ang inyong salita ng biyaya ay maging biyaya nga sa amin, sa aming pakikinig, sa aming pag-unawa at sa aking sasalaysay sa mga katotohanan. Samahan niyo kami sa aming pagtuklas at paghahayag ng mga katotohanan at kalooban mula sa inyong salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ating iniwanan noong nakalipas na mga aral. Dito pa rin tayo sa awit 119. Sa nakalipas na Biyernes, pinag-aralan natin ang pag-ibig, ang mga bunga ng pag-ibig sa salita ng Diyos. Yung pag-ibig sa salita ng Diyos. Isa sa inihayag ni David, ang salmuesta ng Panginoon, tungkol sa kanyang mga salita na dapat siya ring ating mga aral, siya rin ating isinasagawa, itong pag-ibig sa salita ng Diyos. Marami tayong iniibig. Iniibig natin ang ating asawa, ang ating mga anak. Iniibig natin ang mga kapatid. Iniibig natin ang mga kaibigan. Iniibig natin ang ating mga bagay na pinaghirapan. At dito sa ating aral, ang napakahalagang ibigin ay ang salita ng Diyos. Si David ay nakahayag nito sa maraming pagkakataon. At nararapat lamang na kung ano ang inihayag ay siya rin nating aral at isasagawa. Sa nakalipas, pinag-aralan natin ang pag-ibig ni David sa salita ng Diyos. Kung nating gawa ng pagbabalik-aral, pag-ibig sa salita ng Diyos ay nagtutulak sa pagbubulay-bulay. Pangalawa, ito ay nagbibigay karunungan. Pangatlo, ito ay nagbibigay ng tama at higit na unawa. Pag-unawa. Pang-apat, pag-ibig sa salita ng Diyos ay nagtuturo sa paglayo sa masasamang daan upang sundin ang kanyang salita. Tuturo upang layuan ang kasalanan. Ngayon, pagpatuloy pa rin natin sa iba't iba namang mga talata, mga verses mismo sa Psalm 119. Ang pag-ibig sa salita ng Diyos ng kanyang mga lingkod. Si David ay lingkod ng Diyos. Dapat lingkod din tayo ng Diyos. Naglilingkod. Kumikilala at pinaglilingkuran natin siya. Ano ba ang dapat nating asal sa salita ng Diyos? Iibigin natin ito. Tingnan natin. Muli, gawa tayo ng 5 dagdag na aral mula sa pag-ibig natin sa salita ng Diyos bilang kanyang mga lingkod. Una, dito sa ating aral ngayon, iniibig ng mga lingkod ng Diyos ang kanyang mga salita sapagkat ito ay dalisay at pinapanatili ng Diyos
na laging dalisay. The pureness, the purity of the word makes David say that he loves his word. Ang pagkadalisay nito, purity, ay dahilan ng iibigin. Yung mga bagay na tunay, di ba? Tunay na ginto, tunay na mga tinatawag pangalan, di ba? Mga pangalan na original Levi's, original na Adidas, di ba? Original na mahal na mga bagay. Yan ang mga iniibig ng mga tao. Minsan pangalan lang ang mamahal. Ay si David, ang pagkadalisay ng salita ng Diyos, ay sabi niya, iniibig niya ang salita ng Diyos dahil nito. Tingnan niyo ang sabi niya sa 140, verse 140 ng awit 119. Sinabi ni David, ang salita mo'y napakadalisay. Your word is very pure. Kaya iniibig ito ng lingkod mo. Ang awit 12, versikulo 6 at 7 nagsasabi na ang salita ng Diyos ay tunay ngang dalisay. At binigay ito ng Diyos na dalisay. Ibinigay niya na walang halo na kahit anumang bagay. The words of the Lord are pure, as silver tried in the furnace of earth 7 times, no? Para daw tons na parang silver purified in the furnace of earth 7 times. Alam niyo, ang King James Version na siya nating Biblia, na siyang pure word of God today, was purified 7 times. Simula sa 13th century, nag-translate sila ng 7 beses, no? Ng tinatawag na Textus Receptus basis. At pang-7 na yung 1611 na King James Version. Tingnan mo yung purity of the word na ginawa ng Diyos at ibinigay ang tunay na purity. Kaya tunay ang salita ng Diyos na walang halo at dapat iibigin natin. Mula sa Diyos na tunay, mula sa Diyos na pure, holy, walang anumang karumihan sa Kanya. Kanya ding salita ay siyempre hindi maaring may dumi, may problema. Kaya ating itinatapon ang mga maling mga Biblia sa mundo na ibinigay na hindi tunay, no? Isa lang ang kanyang salita dito sa King James Version. Ang dami-daming version na hindi mula sa Textus Receptus at iba ang kanilang pinanggalingan. Galing sila sa Vaticanos, galing sila sa Sinaiticus, no? Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus na ginawa noong mga kalaban ng Diyos sa panahon ni Arius, no? Si panahon ni Arius nung naghiwalay ang grupo ng Kristyanismo sa 4th century, nagmula doon ang Vaticanos. Kaya maraming karumihan ang Biblia at lalo na dinala ito sa mga himpilan, mga lugar na mali din ang humawak. Si doon sa Inglaterra, ang dalawang magiting daw na sinasabing si Westcott at si Hort, nag-produce ng Revised Standard Version at mayroon ng New American Standard Version, mayroon ng iba't ibang version na malayo sa aral ng Textus Receptus. Kaya ating itinatakwil ang mga yon at ating kinikilala ang tunay at iniibig natin ang tunay na salita ng Diyos kagaya ni David. Gumagalaw, pangalawa, at gumagawa ang Diyos kapag nilalapastangan ang
oh, nilalapastangan at winalang kabuluhan ang kanyang mga salita. Ito ang salita ni David, na kapag ang salita niya na puro, na sa Bisaya lunsay o dalisay, ay nilalapastangan at winalang kabuluhan. Tingnan natin ang salita ng awit 119 verse 126. Ito ang sinabi, panahon mo na, Panginoon, na gumawa o gagalaw dahil ginawa nilang walang kabuluhan ang inyong kautusan. May mga tao na nilalapastangan ang kanyang salita at sinisira at naging walang kabuluhan, naging marumi. Ganon din ang aral ni Pablo sa pangalawang Pedro. Meron daw mga tao na sinisira ang katotohanan sa kanilang pagkawasak. Tingnan nyo, di maaring ang salita ng Diyos na mula sa kanyang bibig, mula sa kanyang puso, ay mali, no? At dagdagan, bawasan. Yun ang ginagawa ng modern translation ngayon. At sinabi ni David, kaya't aking iniibig ang inyong mga utos na higit kaysa ginto, higit pa sa dinadalisay na ginto. Iniibig niya dahil ito'y dalisay at sapagkat ang Panginoon ay gagawa kapag ito'y dinudumihan, sinisira. Siya ay nagpapanatili nito, ibig sabihin, no? Ayon sa 12:7 ng Salmo, ng awit, na pinapanatili ng Diyos ang kanyang salita mula sa pagsulat nito hanggang ngayon. At isa lang ang nakahayag niyan. Walang ibang Biblia na nagpapatuloy na tunay at minamahal ng bilyones na tao sa mundo ang King James Version. Pangalawa, iniibig ng lingkod ng Diyos ang kanyang salita sapagkat binabago siya nito ng Diyos. Ang ating pag-ibig sa salita ng Diyos dapat ay dahil ito ay nagbuhay sa atin. Ito'y nagbigay sa atin ng buhay at patuloy na bumubuhay. Ito'y pinagmumulan ng ating buhay. Hindi ba natin alam sa ating mga aral ng tinatawag ng regeneration, no? Yung pagbuhay ng tao mula sa kamatayan. Tayo'y mga patay na dahil sa kasalanan at ginawa tayong buhay muli, no? Ginawa tayong born again, no? We were born again. Binuhay tayong muli ng Diyos dahil sa kanyang salita at salita ng Ebanghelyo na nating narinig. At doon tayo nagsimula na magkaroon ng pananampalataya. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pagkarinig ng salita. At pag galaw ng banal na espiritu, binuhay tayo at tayo sumampalataya. Yun ang galaw ng salita ng Diyos na tunay. Kaya kapag hindi tunay na salita ng Diyos, paano mabubuhay ang patay? Ibig sabihin ng kaligtasan din ay nagmumula lamang sa buhay na salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ng 1 Pedro 1:23. Sinabi ni Pedro na kayo'y nangabuhay muli mula sa hindi masisira, no, na salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay bumabago. Sinabi ng awit 119 verse 159, pansinin mo, O Panginoon, ang inyong mga tuntunin, no? Kaya baguhin mo ako ayon sa iyong kabaitang mapagmahal. Yan ang panalangin ni David. Pansinin mo, Panginoon, kung paano ko iniibig ang inyong mga tuntunin. Kaya baguhin mo ako.
buhayin mo ako ayon sa iyong kabaitang mapagmahal. Ang kabaitang mapagmahal ng Diyos na naroon kay Kristo, no? Siya ang salita. Siya yung nagbabago sa atin. Si Kristo na salita, siya na nagsasalita. Ito ang kanyang salita. Ito ang ating asahang bumabago sa ating pagkatao araw-araw. Oh. Lumalago ang anak ng Diyos sa pagtuloy ng mapagmahal na pagnanasa sa salita ng Diyos. Ang ating buhay mula tayo kumilala sa Diyos ay unti-unting lumalago ng lumalago. Sa pamamagitan ng salita, ayon kay Pedro, nasahin ninyo ang gatas espiritual upang lalago kayo sa pananampalataya. Kagaya ng mga sanggol, yung mga sanggol nagnanasa. May apo ako na unang-una si Yuhan at magaling nang kumain araw-araw. Bisitahin namin siya bukas sa kanyang first birthday. At natutuwa kami sa paglaki ng anak ni Elisha na pangalawa kong anak. At malakas kumain. At sa kanyang patuloy na pagnasa ng gatas ng kanyang ina, lumalaki siya ng lumalaki. Ganon din tayo mga kapatid. Sa pangalawang Pedro 3:18, sinabi ni Apostol Pedro, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ano yan? Ano yung knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ? Salita niya. Wala namang kaalaman sa kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon, maliban sa kanyang salita na ating itinatanghal, ating pinangaral, ating binabasa. Pinagpapala at mapalad ang taong nananatili sa salita ng Diyos. Ang Santiago, ang Apostol Santiago sa 1:22 nagsabi na hindi lang tayo tagapakinig, ngunit tayo rin ay tumutupad. At sa ating pagtupad, sinabi ni Pedro na tayo'y nagpapatuloy na kumikilala at nagbibigay galang at aral sa kanyang salita ng kalayaan. Sinasabi niya, salita ng kalayaan. Word of liberty. At sinasanay natin sa pamamagitan ng pagsasagawa, pakikinig at pagsasagawa. At sinasabing mapalad ang taong ganito at pinagpapala. Yan ang pangalawa. Una, iniibig ng lingkod ng Diyos ang kanyang mga salita sapagkat dalisay, at pinapanatiling dalisay ito ng Diyos. Pangalawa, niibig ng lingkod ng Diyos, natin, lingkod ng Diyos, ang salita niya sapagkat binabago tayo. Araw-araw mga kapatid, doon tayo sa salita tayo babaguhin ang babaguhin. Sinabi ni Apostol Pablo, we are transformed from glory to glory. Ayon sa pangalawang Korinto 3. Ang pangatlo, ang umibig. Umiibig sa salita ng Diyos ay namumuhay ng may kapayapaan. Yan. Isa sa handog, bunga, resulta ng pag-ibig ng salita ng Diyos. Tayo iibig sa salita ng Diyos. Bigyan tayong kapayapaan. Ayon kay David sa awit 119:165, dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng inyong kautusan at walang kadahilanang may ikakatisod sa kanila. So, dalawang bagay, sabi niya, ang may dakilang kapayapaan ang ibinibigay ng salita ng Diyos. At walang, dahil sila'y may kapayapaan, walang ikakatisod. There will be no time na tayo'y magiging stumbling block ng iba.
iingatan ng Diyos ang ating lakad. Sabi ng awit, 37, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, maaaring mabagsak siya, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Ganon. Hindi siya talaga maging kakatisuran. No? Kaya tayo magkakapatid, dapat nagpapalakas ng bawat kapatid, hindi naging katitisuran. Kung may manahon man na tayo may magiging stumbling block sa isa, ay humingi tayo ng tawad. Pagtawarin mo ako kapatid, dapat blessing lang ako sa iyo. Dapat blessing ako sa iyo. Dapat lakas ako sa iyo. Hindi ako kahinaan sa iyo. Hindi ako curse, sumpa sa inyo. Dapat ang magkakasama sa isang bahagi ng katawan ni Kristo ay nagpapalakas sa isa't isa, nagpapatibay sa isa't isa. Yan, ang umiibig sa salita ng Diyos ay namumuhay ng may kapayapaan. Ang kapayapaan ay binibigay ng Diyos, no? Ay dakila, sinabi niya. Mapalad ang gumagawa ng kapayapaan ayon sa Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers. Tayo ba'y mga tao na umaayon at nagbibigay kapayapaan? Lalo na sa ating bahay, kapayapaan sa mga anak, kapayapaan sa asawa, kapayapaan sa mga kapatid. Kung nakita ang ating mukha ba ay kapayapaan. Tingnan mo nga yung itsura ng kapatid mo dyan sa gilid mo. At magsabi bang, kapayapaan kapatid, peace be unto you. Yan ang sinabi ni Jesus nung siya ay nabuhay na muli sa mga disipulo. Kapayapaan ang sa inyo. Peace be unto you. At tayo'y binigyan ng kapayapaan noong tayo'y sa pamamagitan ni Kristo na siya yung ating mediator. Siya ay ang buhay, ang daan, kapayapaan, at ang buhay. Tayo patay, siya ay ating tawag niya, mediator. At dinala niya tayo sa Ama sa pamamagitan ng kapayapaan na dala niya. At ayon sa sinabi ni David, ang kapayapaan na ibibigay niya, hindi basta-bastang kapayapaan. Great peace. Yan din ang sinasabi ni Pablo sa Filipos 4, na kung tayo'y mananalig at lalapit sa presensya ng Diyos, tayo bigyan ng hindi natin maunawaan o hindi natin malirip na kapayapaan. Kawikaan 3:1-2, sinabi ni Solomon, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng inyong puso ang aking mga utos, sapagkat idaragdag sa inyo ang mahabang buhay, mahabang mga araw at kapayapaan. Mahabang araw, mahabang pagtira sa mundo, at kapayapaan. Yan ang nagmamahal ng kanyang salita. Kumusta mga kapatid ang inyong pagmamahal ng inyong salita? Ito yung nagsasabing mahal natin ang salita kapag araw-araw naroon tayo nagbabasa at nagbubulay-bulay. Nakikinig pag ipinapangaral nito. At atin itong binubulay-bulay araw-araw. Araw at gabi, sabi ni David. Ang awit 1, versikulo 2. But his delight, at ang kanyang ligaya, ang kanyang kagalakan ay naroon sa salita ng Diyos. At sa salita niya siya'y binubulay-bulay niya sa araw at gabi. Yan ang kanta natin sa Salmo 1. Doon sa
salita ni David. Pang-apat, katapusan. Ang umiibig, hindi pa pala katapusan, pang-apat pa, may pang-lima pa. Ang umiibig sa salita ng Diyos ay kinakahabagan ng Diyos. O, tingnan nyo. Mayroong premyo, mayroong blessing ang pag-ibig. Hindi lang na kapayapaan. Ito'y bigyan tayo ng pagbabago patuloy. Ito pa ay mag-udyok ng Diyos na mahabagin upang kahabagan tayo. Tingnan mo ang sabi ni David sa 119:132 ng awit. Pansinin mo ako, o Panginoon, at mahabag ka sa akin, gaya ng kinasanayan mo ng ginagawa sa mga umiibig sa iyong pangalan. Mga umiibig sa pangalan ng Diyos ay umiibig sa kanyang salita. Wala namang umiibig sa pangalan ng Diyos ko. Ito naman na salita ni David ay naroon din sa Psalm 119. Kapag sinabi niya umiibig sa kanyang pangalan, umiibig sa kanyang salita. Salita naman niya, binabanggit niya rito. Lahat sa simula ng verse 1 hanggang verse 172. Ang tema ng Psalm 119 ay salita ng Diyos. Kaya kahit sinabi niya umiibig, kagaya ng ginagawa mo sa umiibig sa inyong dakilang pangalan. Dakilang pangalan ng Diyos ay si Kristo, ang kanyang anak, ang tagapaglikha at ang nagsasalita. Ang pangalang Kristo, pangalang Jesus, ang salita sa simula. Salita. Kaya salita at pangalan, isa yan. The name of Christ is the Word, no? And the Word was with God, and the Word was God. Kaya ang pangalan ng anak ng Diyos na si Kristo ay ang salita na ating iniibig. Yan ang pangalan ng salita na nagpapalakas, nagbubuhay sa atin at nahahabag sa atin. Ay paglalapit tayo sa presensya ng Diyos, sabi ng Hebreo 4:16, let us come boldly to the throne of grace. No, sa pangalan ni Kristo lalapit tayo upang tayo magkaroon ng habag sa panahon ng pangangailangan. Kahabagan tayo. Habag. Kahabagan mo ako, Panginoon. Yan lagi ang ating panalangin. Wala dapat magmamayabang na meron siya. Dapat lagi tayong magsasabing wala tayo at naroon lahat sa iyo. Sino ba tayo? Tayo mga patay na binuhay. Tayo walang kabuluhan na mula sa likabok. At wala tayo. Kaya sinasabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Pag hindi kayo manatili, walang kayong magagawa. Wala. Kaya pag sinabi niya sa panalangin, ibigay niyo sa amin ang aming araw-araw na pagkain. Yun, pagkain ng salita ng Diyos na siyang habag niya sa atin. Pang-5, katapusan. Ang umiibig sa salita ng Diyos ay nagagalak sa salita ng Diyos. Kagalakan, pag iniibig mo ang kanyang salita, magalak ka sa mga ito. Ang ayon sa 119:47, ikinagagalak ko ang aking sarili, ay kinagagalak ko sa aking sarili ang iyong mga kautusan na aking iniibig. I delight myself in your commandments that I love. Ang salita naman niya sa panahon ni David ay mga kautusan, no? Sa mga sulat ni Moises. Wala pa nga yung mga salmo noon. Itong mga salmo nating binabasa, ito na yung bunga ng pagsusulat ni David sa dulo na. Pero sa panahon niya, ang mga binabanggit niyang salita, ay ang mga kautusan. Kaya laging ang mga banggit ni David sa kaniyang pagsusulat ay may 8 salita. Salita, sinasabing kautusan or commandments, meron yung precepts, meron yung statutes, meron yung testimonies, meron yung law, meron yung word, meron yung tinatawag na
judgments. Kasama lahat yan. Ang mga salita niya sa kanyang pinaiiral at pinag-uutos. Ikinagalak ko sa aking sarili ang iyong mga kautusan na aking iniibig. Niibig at kagalakan. Nagagalak na nag-aaral. Nagagalak na nakikinig. Nagagalak na nagsasagawa. Yun ang dulo niya at kailangang mangyari. Pinapakinggan, pinapag-aralan, pinagbubulay-bulayan, pinakikinggan, at isinasagawa. Yan ang kagalakan mo sa salita ng Diyos. Nagagalak, katapusan na nagbabahagi at nangangaral. Kaya sa ginagawa, gagalak na nangangaral, nag-aaral at nangangaral at naghahayag. Yan mga kapatid, ang aral natin sa araw na ito. Naway pinagpapala kayo sa pag-ibig ng salita ng Diyos na siyang dalisay na salita. Niibig natin ang salita niya na nagbabago sa atin. Bumabago ng bumabago hanggang tayo maging kamukha na ni Kristo. Niibig natin ang salita sapagkat nagbibigay ito ng kapayapaan. Iniibig natin ang salita sapagkat kahabagan tayo ng Diyos. Iniibig natin ang salita niya sapagkat kagalakan natin ito. Kagalakan mo ba mga kapatid ngayon sa ating pakikinig? At naway papayapain niya ang ating mga magulong mga pag-iisip at damdamin sapagkat ang salita nating iniibig ay nagbibigay kapayapaan. Naway baguhin tayo patuloy ayon sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. O Panginoong Diyos, purihin ka sa inyong dakilang mga salita. Ang salita ng buhay, salita ng kapangyarihan, ang salita ng kapayapaan, ang salita ng biyaya para sa amin. O, biyayahan mo kami ngayon at ang iglesia sa Taif ng pagbabago. Mabaguhin niyo kami mula sa inyong mga salita. Na kami papayapain niyo mula sa inyong mga salita. Na turuan niyo kami na aming mahalin, ibigin. Upang magagalak kami patuloy nito sa aming pagbabasa, aming pakikinig, sa aming pag-aaral, sa aming pagbubulay-bulay. O, patawarin niyo kami kapag ang iyong salita ay nagkulang kami sa pag-ibig. O, turuan niyo kaming ibigin ito. Patawarin niyo kami sa hindi pag-ibig ng iyong salita. Ngunit turuan niyo kaming ibigin. Iibigin ng iibigin. Mamahalin ito ng buong puso. Upang iparama niyo sa amin ang inyong habag, kapayapaan, upang tangkilikin namin ito na magiging aming ligaya at kagalakan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid muli sa pakikinig nyo sa salita ng Diyos. Tayo'y aalis na sa buwan ng Agosto. At darating na tayo sa sunod na linggo sa buwan ng September. At malapit na rin ang inyong anniversary dyan. Naway, sasama tayo dyan sa inyo. At kayo pagpapalain. Sabihin niyo muli ang inyong ating pangangaral sa inyong anniversary. Pagpalain kayo ng Diyos at sa kanyang mga salita. Amen.